Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay Speak to Inspire. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Proverbs chapter 18 verse 21. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Or sa Tagalog, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Sinasabi sa verse na tunay na napakamakapangyarihan ng dila, kaya nitong bumuhay at pumatay, mas matalim pa ito sa espada. Teaching number 1. The tongue has the power to heal. May kakayahang mag-heal ang dila sapagkat kapag ikaw ay nakakarinig ng mga nakaka-inspire na salita ay unti-unti ka nitong nahihil. Teaching number 2. The tongue has the power to destroy. Kung kaya nitong ihil ang mga sugat, ay kaya rin nitong pumatay o manakit. Sapagkat kung ang mga salitang bibitawan natin sa isang tao ay below the belt, maaari itong magdulot ng hindi maganda sa taong iyon. Teaching number 3. People eat the fruits of what they say. Kung papaano tayo magsalita sa ibang tao, ay nagre-reflect iyon sa kung paano ang nafe-feel natin sa ating sarili. Kung masyado tayong badmouth sa iba, ay malamang hindi maganda ang nilalaman ng puso natin. Application number 1. Choose your words wisely. Bago tayo magbitaw ng salita ay pag-isipan natin mahilig sapagkat hindi natin alam kung ano ang magiging epekto ng sa iba. Sa lahat ng oras ay piliin natin maging mabuti. Application number 2. Always speak Christianity. Magsalita tayo na parang ang nagsasalita ay si Kristo. Mag-ingat tayo sa mga words na nalalabas sa bibig natin at huwag tayo mag-badmouth sa iba. Application number 3. Plant seed of inspiration. Ito naman ang ating huli. Ang itanim natin sa kapwa natin ay inspirasyon at huwag tayo magtatanim sa kanila ng galit o anuman. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.